Welcome back dito sa Forma Bike Point, pero this time nandito kayo sa cam inside ko or inside cam, no? Kaya matagal-tagal din tayong hindi nakapag-ride, urban riding, actually even track riding. And today dala natin tong ZX6R na ginawa natin. No funny noises, salamat at na-restore din natin or na-recondition din natin siya ng maayos. And today yung trip natin, papunta tayo actually ng Taytay. So, papa-remap natin tong bike na to. Papunta tayo sa isa sa mga tuners, si Josh Tan or si Moto Tan. So, nakaschedule tayo sa kanya today. And yun, papa-remap natin itong ZX6R. Gusto ko sana pag-usapan is remap, no? The difference, or at least get the terminologies right. Kasi marami nagtatanong, marami nagsasabi, pa-dyno mo, pa-reflash mo, pa-remap mo. So ano ba yung mga differences nun? Okay, so to start off, wala natin sa dyno, no? So sige po, daan po kayo na. Ayan. Sa dyno, the term dyno pertains to measurement. So yun ang often ano niya, relation niya, it's measurement. Two things na kailangan niyo i-consider sa pag-dyno. You have your base dyno, which is yun yung basis na pagkukuha na nung bike nyo. And then you have your performance dyno, which is yung after ma-tweak yung values ng ECU nyo or ma-remap, no? Basically, it's for comparison. So, yun yung pinaka definition nilang dalawa and purpose for you to compare. And then, it's also maganda kung yung dyno bed na gagamitin nyo is the same dyno bed din nung performance dyno nyo para walang discrepancy sa measurement. Then you have your term na reflash, retune, remap. So the difference ng mga yon, think of it as reflash is napalitan nyo ng operating system, no? Or ina-access nyo yung root values ng ECU nyo. Think of your ECU as a, let's say, console or cellphone. So para mapalitan mo kasi yung values nun, kailangan mong i-access yung pinaka mga ones and zeros nya. Reflash is more of a process part nung pag-prepare nyo sa ECU nyo to change parameters. And you have yung retune and remap. Basically, those two are the same, no? Remap and retune, you're basically changing values sa ECU mo, sa ECU parameters mo. So ano ba yung mga values na yun? You have your air-fuel ratio, which is yung typical or most common na pinapalitan, syempre. Kasi pinapantayin sa throttle percent mo tsaka sa RPM mo. So sa remap kasi, you have your RPM and throttle percent. Laging yun yung pinagpapaano. Konting birit lang tayo, konting birit lang. Nakakamiss din. So yun nga, you have your RPM and throttle percent. So pinapalitan yung air fuel ratio mo doon to match, no, in accordance sa setup mo. That's just one air fuel values, no. You're getting a target air fuel ratio. Then you have your spark angle, no. Then yung RPM range mo, yung limiter. So yan, kaya sumasabog yung mga ibang mga makina kasi over the limit nila yung, or pinoprolong nila doon sa over the limit ng RPM range ng bike nila. So technically yun yung mga few to mention na ECU parameters na pwede mong palitan, no, yung values. So ito yung shop ni Josh, no. Kilalang kilala to sa industry, sa motorcycle, pati sa kote. Alam ko may name na rin siya, nagre-remap din ng sasakyan yan. And yan, nakapili itong mga bikes na to, race bikes, mostly race bikes. So NSR 250, oh. Ano problema nito? Ganda, oh. Full aluminum frame. Dito napansin ko agad, eh, oh. Kasusi and passport. Ito ba may card? Harap, sir. Yung carb. Ano sukat ng carb nito, Josh? 38. 38. Dalawang 38. 2-stroke power. Yan yata yung pairings na, no? Yan doon. Yun, no? Ito, may machine room din sila. So, meron silang milling, blade, at kung ano-ano pa. So, nakasalang is ZX4RR. Alright, so ito, tapos na yung ZX4RR.
At check natin yung gains. So ayan, naka 13 runs sila. So technically ang gain niya, well from run 7, hindi natin makita yung first run. Pero nasa 70 HP lang din naman. Yan, at 14.8 RPM, technically nag-gain siya ng highest is 3.5 HP. Tapos torque mo is roughly around 39 yung pinakamataas from 37. So halos 2, no? So yan, yun yung ZX4R. Ang baon lang ni sir, exhaust, tapos anong air filter mo sir? Naka high flow. Ayun, so naka high flow siya. So wala pang velocity stacks, pero pag naka velo stacks pa to, may significant gain pa yan sa torque. So yun lang, taga Ninja PH pala si sir. Anong halten mo bro? Sir Nick po. Nick Ohms nga pala, Forma Bike Point. Incoming yung 2022 na ZX6R natin. O yan, minamount na yung ZX6R natin, pero hi muna tayo kay Tata. Pre, long time. Di yan, makukuha yan sa diet at balik alindog. Gusto ko lang i-highlight yung bed nila, no? Kasi maganda yung dyno bed nila, Papi Josh. Hindi siya yung typical na roller bed sa dyno. So, yun yung term, no, with retarder. So may magnet. So yung value nito, yung value ng bed na to, pwede mo siya i-simulate sa different conditions. Yung ginawa nila ngayon, nasa closest sa manufacturer specs. So isang maganda nga yun, adjustable or configurable yung dyno bed. Usually makikita mo sa dyno room, meron kang yan, yung screen, yung bed mismo, ito yung tagahigop ng exhaust fumes, tools, tapos naka sound deadening. Yan, so first off, once ma-strap to, as mentioned sa mga previous video, base dyno muna tayo. Legit na torque pala natin is 60 to 70. Alright, so ito na yung ZX6R. Significant gains, no, from around 110 to 115. So halos 4 na kabayo. At 1 RPM to, Papi. 14.7 ba? Yes. 14.7. Sa torque natin, significant ang gain. So 74, 80, ba? From 60 to 74. From 60 to 74. At 4,100 RPM. So huwag kayo ma-confuse dun sa first part ng graph kasi nag-slide lang yung gulong dyan. Nag-wheel slip. So na-record kasi ng dyno. So tanungin natin si Master, no, kung ano yung mga parameters na pinalitan sa ECU. So, sige, pre. ang technique dyan, at the same RPM limiter without compromising the band, spring band itself. Same RPM limit, nagpapagain tayo ng HP and torque. How? So, we did the 3 degrees ignition advance on early stages of RPM, then monitored ang AFR from jerking spot at partial opening, nagdagdag tayo ng 5% fuel, and then on the wide open throttle opening din, nagdagdag tayo ng 5% fuel. Pero yung need ng bike, As is. ang AFR, so we don't adjust that part. So An- we gain 5 HP. 5 HP, not bad. Para torque. para sa nakakat na bike. May cut yan. May cut yan. So, yung iba kasi, akala nila mababa yung values ng ano. Pero kasi ito, restricted pa yung bike. May cut pa. Yung dyno na ginamit dito is hindi to madayang dyno kasi ito yung mga closest yung calibration to sa simulation ng factory. So, yun. Ito na yung results ng ZX6R natin. Siyempre, iba pa rin yung user feel. I-road test muna natin and everything. And then if ever na may konti pang mga adjustments, madali lang naman lapitan sila, Papi Josh. Let's see, user feel tayo after this. Then, feedback tayo kay Papi Josh. Dyno feeling is the rider. Yes, correct. Then, hopefully yung client, kung gusto niya mag-race track and everything, mas ma-appreciate niya siyempre yung output performance ng bike. Siguro in the future modifications, baka going rin siyang i-delete yung catalytic niya. Pero na-excite na kasi siyang i-dyno kahit wala pa yung cat delete. So yan, Team Mototan. Papi, good to see you. Maraming salamat. At napasyal din ng Forma Bike Point dito. Sa mga idol nating assistant dyan ni Josh, maraming salamat sa crew. And kita-kita sa racetrack. Active na ulit yan. Yeah, thank you.